Yun, nagbabalik tayo sa ating mini vlog. So isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sana okay lang kayo kung saan man kayo naroon. So meron tayong panibagong pag-uusapan mga kapeders. Wow, may bago na tayong pangalan, mga kapeders. So for today's video, meron lang tayong pag-uusapan tungkol syempre sa usapang ibon. So samahan nyo ako kung ano yung mga pwede nating usapan. Maliit na content pero malaking tulong to sa mga newbies na dapat meron kayo. Ang title ng ating content ay kung balak ninyong mag-alaga ng lovebirds, African lovebirds, dapat meron kayo nito. So yun guys, based on mga experience ko lang yung i-share ko rin naman sa inyo. Para at least may idea kayo kung ano yung mga dapat meron kayo na para hindi masayang yung oras ninyo sa gagawin ninyo na plano na yan. So yun lang guys, bago tayo mag-start, meron tayong mga pa-shoutout. Siyempre meron na tayong mga followers dyan, mga supported, di ba? So ito, shoutout muna tayo guys. Shoutout nga pala kay Mark Anthony Cruz, sa kumpare ko. Suportado talaga yan para sa akin lagi. Kay Marcos Racasa, siya lang yung bukod tang shoutout ko. Tapos sa Lagutom family, sa QC, shoutout din sa inyo dyan. God bless. And sa Tuyan family, syempre sa pamilya ko, sa mga sumusuporta pa rin sa akin, shoutout. Sa Rustans family, di ko kayo isa-isahin, marami kayo. Rustans Makati, maraming salamat sa suporta, sa mga likes, sa puso. Salamat. Siyempre, special shoutout na rin po sa aking tita, Tita Glo, ng taga QC Flores. Maraming salamat, Tita Glo, sa laging pag-suporta, sa pag-comment sa mga video ko. Maraming salamat po. So ngayon, pupunta na tayo ngayon sa ating topic na pag-uusapan natin. Na ano bang dapat meron ka balak mong mag-alaga ng mga African lovebirds. So yun guys, balik tayo at cut muna natin to and out. At tayo ay nagbabalik uli mga kapeders. So diretso na tayo, wala nang intro pa. Yung topic natin, kung balak mo mag-alaga ng African lovebirds, dapat meron ka nito. 5 lang yan guys, bibigyan ko sa inyo 5. 5 facts na dapat meron kayo. So ito na, number 1, financial support. Napakahalaga niyan guys. Siyempre, paano ka bibili ng mga African lovebirds? Paano ka bibili ng mga needs nila? Ng mga basic needs, patuka, vitamins. Kung wala kang financial support. So dapat may pera ka. Yung mahalaga, dapat may pera ka. Based rin sa experience ko, ako, may say, yung una kong pag-aalaga ng ibon, sa kung hindi nyo matatanungin, ako po yung nagtatrabaho. Dati dito, yan, kapusan dito. Dati kong trabaho yan, dyan ako sa Rustans Makati family. So, time na yun, may suporta ako sa pag-aalaga ng ibon. So, nakakabili naman ako ng gusto ko. Pero yung time na yun, talagang budgetable ako noon. Talagang may fit ako sa budget kasi nga, yung time na yun, nag-alaga ako ng lovebirds panahon ng pandemic. So yun, kaya naisipan ko mag-alaga ng ibon. So yun guys, number 1, kailangan meron kayong financial support. Ay yung mahalaga. Kasi, siyempre, di ba, pagkain, pagbili ng ibon. Siyempre, pagbili ng ibon din naman, pag-iisipan nyo maigi yan kung anong dapat mga bibili ng ibon. May iba't ibang klase ng lovebirds kasi guys, maraming klase. May medium birds, may mga maliliit na birds, mga small birds lang. So yun, kailangan pag-isipan nyo maigi at may financial kayo. So magtungo na tayo sa pangalawa. Dapat meron kayong comfortable space para sa kanila. Bago nyo isipin mag-alaga, tignan nyo muna yung area ninyo, tignan nyo muna yung bahay nyo, kung saan nyo pwedeng ilagay yung ibon, or kung ilang ibon ang aalagaan ninyo. Siyempre, i-consider nyo rin yun. So siyempre, di ba isipan ninyo, parang pag lumipat kayo ng bahay, tapos hindi komportable yung titirahan nyo, di ba? Parang hindi na maganda yun. Siyempre may tendency na baka mamatay yung ibon natin, di ba? Sayang naman. So dapat isipin nyo rin yun na dapat komportable sila kung saan yung pepesto nila. Pwede silang indoor at outdoor. Pero sinasuggest ko sa inyo na dapat pag ilalagay nyo sa outdoor yung ibon ninyo, huwag sa mainit na lugar. Kasi ang mga lovebirds kasi, madali silang ma-stress pagdating sa mga mainit na lugar. So huwag nyo siya itutok sa initan lang na pagtanghaling araw. Alam naman ninyo siguro yung area ninyo kung saan yung araw pagtanghali. So huwag nyo silang ilalagay sa mainit na lugar. Or kung ilalagay man ninyo, dapat may bubong para hindi sila mainitan.
So may mga sample naman na mga gandang mga Ivory lang, mga indoor, mga veterano dyan, di ba? Alam niyo yan, ang gaganda ng mga Ivory nila. So yung mga sample na yan, mapakita ko na lang yan. Ayun yung mga gandang sample ng mga Ivory na pwede natin gawing inspirasyon. Tapos may ito yung Ivory ko dati, yung bagong bili ko, mapakita ko na yan para hindi siya Ivory pala, unang ibon ko, unang kulungan ko at saan ko nilagay. Ito po siya, ayan lang po siya. Makapansin nyo na dyan lang po siya. Pero sinikap ko na ilagay talaga siya dyan kasi gusto kong mag-alaga, gusto kong ma-experience. So ito pa lang yung dati kong unang kulungan na ginawa at DIY pa yan, yung mga ginawa ko dyan na nest box. Tapos nakakatawa yung time na yun, yung babalikan ko. So yan guys, ayun yung pangalawa natin, dapat comfortable sila na space at meron kayo. Yan. So number 3 na tayo. Ang number 3, mahalaga rin to guys. Bago nyo pasukin yung pag-ibon, dapat may knowledge kayo sa ibon. Dapat aaralin din ninyo. Hindi lang puro tanong lang kayo sa mga breeder, sa mga kailangan niyo na mag-aalaga. Pero dapat sa sarili niyo, alam din ninyo yung pinapasok niyo, di ba? Dapat i-search din ninyo. Maraming paraan guys na pwede ninyong gawin. Meron tayo sa YouTube, sa Google, pwede kayo mag-search kung anong mga ibon or mga mutation na kukunin ninyo. Kung ano yung, kasi para malaman din ninyo kung ano yung mga price na kukunin ninyo. So yun guys, pero much better, mas advantage kung may mga kilala kayong mga breeder. Natutulungan kayo na kaibigan ninyo talaga. Na tutulungan nila kayo para magsimula sa gusto ninyong gawin na pag-aalaga ng African lovebirds. So yun guys, dapat may knowledge kayo. Kasi yung time ko rin ako, yung bago pa lang ako, talagang wala akong idea sa pag-aalaga ng ibon. As in, zero sa African lovebirds. So nag-search lang ako sa YouTube kung ano yung pwede kong makita, paano mag-alaga, ganyan. So yung time na yon, talagang ako lang, sarili ko lang. Tapos yun lang siya, nag-aalaga ako, tapos kapag tanong-tanong na rin siya, bibili ka, di ba? So may mga nag-guide sa akin yung time na yun. So ganoon lang guys, dapat alam niyo yung pinasok niyo guys, dapat may knowledge niyo kahit paano sa ibon na kukunin niyo. So yun yun yung number 10 natin, dapat may knowledge kayo sa papasukan niyo na sa pag-aalaga ng lovebirds. Kung anong klaseng ibon ang aalagaan niyo kasi marami yung mga different stock paano mag-aalaga ng African lovebirds. So knowledge guys, number 3. Number 1, financial support. Number 2, comfortable space. Number 3, knowledge. So number 4, magtungo tayo sa number 4. Dapat meron kayong passion. Passion guys, napakahalaga nun. Passion sa pag-aalaga ng ibon. Hindi lang basta gusto lang ninyo. Dapat alam ninyo sa puso ninyo yung ginagawa ninyo. Kasi hindi biro guys yung pag-aalaga ng African lovebirds. Kasi parang responsibility mo siya. Parang obligasyon mo na yan na dapat ituring mo siya na kasama niyo sa pamilya ninyo. Ganyan. Part na siya ng pamilya niya. So, dapat nasa passion mo siya. So ako kasi ako yung time na nagsimula ako sa pag-alaga ng mga ibon-ibon na yan. So high school pa lang ako guys, napag-alaga na ako ng kalapate. So may idea na rin ako, kaya pagmahal talaga ako sa mga pakpak, sa mga ka-feathers. So yan guys, high school pa lang ako nag-aalaga na ako ng mga ibon, like sa kalapate nga nagsimula ako. So hanggang ngayon, nag-alaga na ako ng lovebirds, kaya feeling ko, madali ko na-adapt yung pag-aalaga ng ibon talaga. Kasi nasa akin na yun eh. So guys, yun lang, dapat nasa passion niyo. Hindi lang niyo gusto, dapat passion niyo yun. Kasi maglilinis kayo, magpupunta kung saan yung gustong ibon na pumunta, di ba? Dapat mag-effort lahat kayo. So nandun na yun lahat sa passion, nakikita nyo na lahat ng gagawin niyo. Dapat may passion kayo guys. And next, huling-huli na guys, ito ang pinakahuli natin na dapat meron kayo kung gusto nyo mag-alaga ng African lovebirds. So dapat meron kayong commander support o kaya parents. Ayan ang pinaka-importante. Alam na ng mga veteranong breeder yan sa mga nag-aalaga ng African lovebirds na yung mga experience na. Dapat suportado kayo ng mga asawa ninyo. Yan. Ay, importante. Dapat alam nila yung papasukin ninyo. Dapat may suporta yung mga asawa ninyo.
Kasi simula pa lang kung 1, 2, 3 meron kayo lahat ng yan. Pero yung pinakahuli wala kayo. Guys, mahihirapan kayo magsimula talaga. Kasi ano yan eh, kumbaga parang 2 in 1 yan eh. Kumbaga sama-sama yan, parang 3 in 1 yan pala. Diba? Dapat may suporta kayo ng mga pakasama nyo sa bahay. Like mga parents nyo, magpaalam kayo kung mag-aalaga kayo, ganyan. Lalo na asawa ninyo. Kasi maglalabas kayo ng financial dyan eh. Kaya syempre, pera ninyo kung may anak man kayo, may asawa mo, may pamilyado kayo. So maglalabas kayo ng pera dyan eh. So kailangan ninyong pag-usapan yan. Kaya dapat, intact kayo. Kaya dapat suportado yung mga commander ninyo. So ito pala guys, yung ano, ito pala yung kasama ko yan, pamilya ko. Papayita ko sa screen yan. Suportado sa akin yan. Ay! Oo, suportado pala sa akin yan. Suportado na yan sa akin yun. Pero yun guys, yun lang yung pag-usapan natin. Sana may natutunan kayo sa binigay ko sa inyo mga dapat meron kayo kung gusto niyo mag-alaga ng African Lovebirds. Guys, madali lang mag-alaga ng African Lovebirds kung isa sa puso talaga ninyo yung pag-aalaga. Saka bibigyan nyo ng time na rin. Siyempre, mahalaga yung oras sa pag-aalaga ng lovebirds. Hindi lang basta aalaga lang, iiwan nyo dyan, diba? Hindi pwedeng ganun, guys. Sabi ko nga, dapat ituloy nyo na rin na parang isa sa pamilya nyo yung pag-aalaga ng lovebirds. So yun guys, maraming salamat sa pag-antabay, sa panonood. Kung nandito man kayo sa oras na yan, maraming salamat. Guys, sa mga gusto magpa-shoutout next sa vlog natin, comment down below lang. I-shoutout ko isa-isa, try kong i-shoutout kayo isa-isa. At yun guys, maraming salamat ulit. Ingat kayo palagi. Don't forget to like, share, and subscribe guys. Malaking tulong yan para sa akin. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Happy birthday. Usapang ibon at iba pa. And out.